Magandang araw, Central Luzon. Napakaswerte po natin sa araw na ito dahil binisita tayo ng Fresh Options Meat Shop na masugid nating tagapanood sa Ken Kusina. Malaos kayo, Ken Kusina. Nasa aking tabi ngayon ang Brand Management Officer ng Fresh Options na si Ms. May de Guzman upang tulungan tayo at samahan sa pagluluto at ipakilala sa atin ang mga produktong pinagmamalaki ng Fresh Options. Magandang araw, Ms. May. Magandang araw din po. Welcome sa Ken Kusina. Thank you po. Thank you for having us. So, magandang araw din po sa mga manonood ng Ken Kusina. Ms. May, excited ka bang ipaghanda at pagluto ang mga kasama mo at ang ating mga viewers? Siyempre naman po, gusto kong matutunan tong iluluto natin ngayon. So, yun pong mga nasa bahay, samahan niyo po kami sa pagluluto ng mga recipes ngayon gamit ng mga produkto ng Fresh Options. Gamit ang Fresh Options Chicken, ang lulutuin natin ngayon ay ang adobong dilaw sa gata. Sige po, bali ano po ba yung kakailanganin nating ingredients para maluto natin ito? Siyempre, yung Fresh Option at chicken. Bali ito po marinated na po ito. Oo, yan na. Marinate na ito more than ilang oras na yan. The longer, the better, no? Apo. Pagkatapos ang susunod na gagawin natin ngayon, ipakulo natin dito sa ating talyasi. Opo. And then, pagka nag-evaporate na yung mga, ano niya, yung sabaw, at saka tayo magigisa-gisa. Sige po. Paano po yun? Parang hindi ordinaryong adobo, no? Ilalagay ko na po ba ito? Oo, sandali sa yung sandok mo, baka ano ka. Hindi. Sige po. Ang ganda ng chicken nyo, ano? Salamat po. Alam mo, hindi mo natatanong, kahit na hindi pa kayo nagpasyal dito, matagal ng panahon, Opo. ito nang ginagamit ko. Talaga po? Oo, sa aking pagluluto dito at saka sa ibang network sa Maynila. All over. Yan ang ginagamit ko when it comes sa chicken. Talaga po? Buti naman po. Salamat sa pagtangkilik sa produkto na. Yan. Hintayin natin ito hanggang magkulo. Pagkatapos at saka, sure it will take about ilang minutes lang siguro. Mga 20 minutes. Pagkatapos medyo malambot na siya, at saka natin siya gigisa. Sige po. Ms. May, habang hinihintay natin maluto lumambot ang ating chicken, gusto ko lang malaman, no, kung ano pang products ng Fresh Options? Well, first po, yung products po namin talaga ay fresh meat. So, we have the fresh chicken, we have fresh pork, and fresh beef. Tapos ngayon po, meron na rin po kaming mga processed items tulad ng sisig, mga embutido, tocino, mga ganun po. Saan at kailan nag-umpisa ang Fresh Options? Una po, yung first store namin nag-open noong 2005. So yun po, nag-start po kami sa Angeles talaga. And then yun po, patuloy na nag-expand hanggang ngayon, nasa 86 stores na po kami. 86? Isa nga andito sa Mexico, ano? Opo, meron po dito. If you won't mind, paano ba natin makasisigurado ang mga bumibili at ako na ang aming binibiling produkto ng Fresh Options ay fresh na fresh? Bali, una po yung mga products po namin kasi, bali yung chicken tsaka yung mga pigs, homegrown po yan, sariling farms. So from farms hanggang sa meat shop po, yung quality assurance po natin talaga stricto. So yun po, una po yun, and then pangalawa, yung katay po tsaka delivery namin everyday. So pag po bibili kayo, makakasiguro po kayo na bagong katay po yan at bagong deliver. Opo. Yun naman ang kainaman. At saka siguro yung pinakakain ninyo sa mga alaga ninyo, siguro fresh na fresh din at saka siguro piling-pili yung pagkain. Kung hindi nyo po na itatanong, meron po kasi kaming sarili din na feed mill. So pati yung pinapakain sa kanila, controlled din po namin. Yung nutrition ng mga animals, controlled din po namin. Titignan ko muna kung gano'n na. Siguro konti pa. Kasi alam mo naman ito, medyo may pagkaluma ito. Kaya matagal. Pero once it boils, ano na yan? Mainit na po. Aside from Pampanga, saan pa ba nakikita yung ating mga produkto? Bali, yun pong Fresh Options. Nag-start siya sa Pampanga. Pero, ngayon nakapag-expand na po kami. Meron po kami sa Bulacan.
sa Bataan, Olongapo, Tarlac, Zambales, Nueva Ecija, Dagupan, and nag-expand na rin po kami ngayon sa Manila. Para pang palang ang ating show no? Kitang-kita sa Central Luzon. Ano? Opo, Ganun din tamang-tama pala. po. Tama pala. Tamang-tama po talaga. Oo. Meron na siguro mga 20 minutes ito no? Sige Sa po. pagluluto. Silipin natin. Ayan, Ayun, kumukulo kumukulo na na. siya. Oo. Ano pong next natin gagawin? Tingnan natin kung medyo malambot-lambot na siya. Pero ang daling lumambot, malambot na nga. Pero ano po ba yung kaibahan nitong adobong dilaw na niluluto natin sa karaniwang adobo na alam natin? Kasi ang adobong dilaw, parang sa isang lugar, no? Parang, example dito sa Pampanga, adobong maputi, it's white. Pero itong adobong dilaw, parang sa Tagalog ba? Tagalugan, oo. Pero at saka may gata siya sa mga region na may gata. Pero yun po bang adobo, ano po ba talaga yung origins niya? Kapampangan po ba yun? Galing ito sa mga Kastila. Nung pang long before pa yan na bago-bago pa lang tayo na-discover, inaano na nila ang meat kasi marami na silang pinapatay ng iba-ibang klaseng meat. Nilalagyan nila ng suka, ng konting bawang, ganon, at saka asin, adobado. So from that word adobado, nakaano natin ng kaya pero pala it was only adobo. 1930, doon na popular ang adobo. Okay. Iba-ibang version na yan, meron may toyo, meron wala, meron iba-iba na. So ito na siya, maaari na natin siyang alisin dito, tapos magigisa tayo, no? Okay po. Transfer po natin siya dito. Yan. Baka mapasok ka, ah. Ikaw ba, sanay ka magluto sa bahay? Opo. Mahilig rin po akong magluto. Kapampangan po kasi ako, kaya lumaki kami sa bahay na Yasa ka. home cooked. Opo. Yan. Tanggalin na natin din pati yung sabaw-sabaw niya. Yan. Kung wala kang toyo, maaaring asin na lang ang ilagay mo. Bali, adobong puti po yun, no? Hindi, ilalagyan natin ng dilaw. Magiging dilaw din. Kaya lang ang toyo kasi, it helps sa pag-preserve ng meat. Kahit hindi mo agad kainin. Parang asin ba? Opo. Alam mo pala, Miss May, noong araw, maasin-asin na nasabi ko sa iyo. Binibless pa ng mga pare yung asin na ginagamit sa adobo. Talaga po. Yeah. Yun po yung time na Ng mga Kastila. Sa adobado, hindi sa Opo. adapa adobo sa adobado. It sounds parang pero nangyari, parang... para saan daw po yung pagbe-bless ng asin na yun? Kasi belief nila, lahat ng bagay-bagay nandiyan ang devil. So para i-drive away the devil, yung lugal mo, yung ano mo, yung blessed salt, aside from holy water, yun ang ginagamit nila. Ito, the same din ang ating container, no? Magsasaute tayo, magigisa tayo. Una po ba natin yung oil? Oo. Itong ginamit nila dito, olive oil. Olive oil po. Para healthy. Mas healthy. Oo. Ito, may init na itong olive oil natin, taas ko ng konti. Hindi na masyadong maganda, masyadong mataas. Maano yung olive oil natin, magkaibang lasa. Ayun, ang ating namang garlic, na makakabuti rin ito sa ating katawan, lalo na kung mataas ang presyon, Opo. hindi ka ma-high blood. Nasa lahi pa naman po namin. Ako rin umiinom na lang ako ng Ayan. Yan natin siya mag-shit. Mas maraming bawang, mas maganda. Susunod po ba to? Oo. Ayan. So, may brown na siya, pwede na. Pwede na po. Ang iba sinasabay nilang yung Lahat po dalawang ito? yan. Oo. Ang modern ngayon, sinasabay nila yung dalawang. Ito, kasi matagal ito bago siya Pero sa akin, yung old style pa rin ang ginagamit ko. Ang Iba pa rin method. po talaga ang traditional na Oo. method ng Oo. cooking ng Kapampangan. Oo. Tapos yung ating luyang dilaw. Ito na po yun. Lalagay na. Maaaring lagay mo diretso, maaaring pigayin mo yung sabaw lang. Malasi rin po ba yung luyang dilaw tulad ng normal na luya?
Ang luyang dilaw, oo, malasa siya. Parang lasa siyang curry. Tapos may kulay siya. Yan ang ginagamit natin sa ating biringhe. Yan po ba yun? Oo. At this point, maaari na tayong maglagay ng gata. No? Ito po. Pero bago tayo maglagay, ilagdagan natin konting paminta kasi konti lang nalagay natin. Sige po. No? Magpupok tayo ng konti. Mas masarap po talaga pag whole peppercorns yung ginagamit. Oo, Kaysa kaya yung ikaw ano ang na- magpukpok. Sige po. Ako nang maglalagay nito. No? Sige po. Maingay lang. Walang bahala dyan. So, magdadagdag lang tayo ng konti kasi kung baka hindi mag... Ito, yellow na talaga. Oh. Yan, ang ganda na ng color niya. Ngayon, kung maraming bata sa bahay at gusto may sabaw na sa Kapampangan nga, ang bula, Opo. bagyan natin ng konti water. Opo. Yung pinakadulo siguro, Ito po, konti lang. konti lang. Oo. Nalagay ko Dito mo ipadaan para yung naka... lang. Ayan. Tapos takpan natin siguro ito yung panahon ng ating ninuno, isang prayer. Magpipray sila ng Our Father, Hail Mary. Tapos patayin mo na ako. Ganun po siya. Pero that will take around siguro mga minutes lang, 2 minutes of lang po. cooking pa. Ito na Miss May, pagkatapos nating nagdasal, bubusan ko na. Pwede na po. Wow, ang bango naman. Sana naaamoy din ng viewers natin yung niluluto natin. Pag nakita nila, parang naamoy na rin yan. Parang kinain na rin yan. At alam ko, right after ng ating show na ito, siguro pupunta na sila sa malapit na press option na Iba-iba outlet. po talaga siya sa adobo na alam natin, no? Oo. Yellow na yellow, talaga siya. Yellow siya. Oo. Ayan. At saka buhay na buhay ang ating chicken. Mukhang masarap. Pag ano ka na ng kanin na mainit na kanin o kaya sa morning sinangag na kanin. Ang sarap. Ito na po ang ating adobong dilaw, Dilaw sa sa gata. Ang susunod naman natin gagawin ngayon ay ang fresh options, chicken breast asado. Sige po, start po yun. Ang gagawin natin magigisa lang tayo. Ordinaryong gisa, tapos ilalagay na natin lahat-lahat. No? Kaya eksakto ito sa mga viewers natin na busy, na may opisina, nag-office. So, hindi na kailangan yung maraming recreators pa. Opo. Diretso. Masarap nga po yun yung mga minsan yung mas simple yung Oo. luto, mas masarap. Diretso lang siya. So, ang lalagay na natin ang ating bawang. Po. And then onions po ba? Oo. Sabay natin. Lalagay ko na. Oo, po. sige. Oo, please. Oo. Pakipukpok mo ng konti sige ang po. ating puwan. Nandun yung ating... If you'll notice, wala tayong masyadong preservative dito na ginamit. Opo. Puro natural. Opo. Mas masarap po talaga pag natural na tomatoes yung ginagamit, no? Sa pagluluto. Oo. Kasi itong lumang recipe na ito ng mga Kapampangan na dati, parang backyard ba? Opo. Backyard ingredients lang. Opo. Ang hindi lang, ang nagiba lang, hindi na natin siya bin-brown ito. Supposed Opo. to be bin-brown mo muna siya. Ito na, medyo lumambot na yung ating Kamatis. kamatis.
maaari na natin ilagay ito. Na instead of pipirituin mo may mantika, Opo. ilalagay mo sa may kamatis. Bali whole na lang po siya ilalagay. Oo. At saka natin siya, paikot-ikutin muna siya dito. Maghiram ako ng isang tinidor natin. Ayan, thank you. Paikot-ikutin muna natin siya dito para maging... Para lumasa talaga yung oo, gisa. papasok, oo. Saka natin tusok-tusukin, no? Ayan, para medyo mag-brown-brown siya ng konti. Tapos lagyan natin siya ng konting soy sauce, no? Yung toyo. Ito okay na po to? Oo, sige mamaya ilalagay natin yun. Ito, pakuluin muna siya. Maglalagay ako, ito siguro mga isang teaspoon na half teaspoon itong linagay ko. Depende sa taste mo. And then itong laurel natin. Itong laurel natin, tingnan mo, parang 3 ito dito sa atin sa Pampanga. Kinuha ko lang. Kaya pala iba po yung itsura niya. Hindi siya yung parang nabibili lang sa tindahan. Tapos na-press ito. Opo. Galing Spain ang puno nito. Dun sa aking kapatid na younger brother. Kinuha ko lang. Tapos lagyan natin siya ng enough water to cover the meat, no? Ay, ito muna pa ng ating calamansi juice. Calamansi juice. Oo, o kaya kung wala kang calamansi juice, maaaring dayap, no? Konti lang po. Konti lang siya, oo. Kasi yung kamatis ang nagdadala dito yung chop na kamatis. Tapos kung may atay kang manok, ilalagay mo din. Tapos yun ang dudurugin mo instead of this para maging malapot yung ating sabaw. Ganyan lang siya. Nalagay ko ng lahat itong ating tubig, no? Sayang ito, lagay ko na ano. Sige po. Huwag ka magtaka sa akin, sayang ako ng sayang. Yan po talaga mga Pilipino, walang nasasayang. Yun ang maganda. Pilipino sinabi mo, hindi yung matatanda. Bago natin siya takpan, ilalagay muna natin ang ating potato. Slice na potatoes para sabay na sila lumambot. Ayan. Ano po? Thank you. Ito, iwanan natin siyang kumukulo-kulo. Oo nga pala. Bakit natin i-advise o sabihin sa ating mga viewers bakit sila bibili ng ating receptionist na products? Ganito po kasi yun, yung masasummarize po natin yan sa acronym na FRESH. Bali, una po, yung format po namin, una, fresh chilled siya, hindi po frozen yung mga products namin. And then, R, we have a range of products to choose from. So, hindi lang po yung fresh chicken, pork, and beef. Meron din po kaming mga processed items. Then, E, everyday po yung delivery namin. So, everyday katay, everyday rin po yung delivery. And then, S naman po, yun pong facilities namin and processes, NMIS accredited. And lastly, yun po, homegrown po lahat ng animal. So, alam po talaga natin kung saan nanggagaling, hindi lang kung saan-saan. After 20 minutes o 25 minutes, no? Bubusan na natin. Sige po. Yan, malapot na yung sabaw niya. Oo. Yung maganda po dito, natural yung paglapot no? Yung potatoes natural. lang talaga. Oo. Patayin ko na ano. Wala na. Amoy na amoy po yung laurel. No? Oo. Tabi ko lang siya. Ito, napansin mo, tinanggal ko na yung balat. Mag-slice tayo ngayon ng para i-serve na natin sa ating mga bisita. Bango. Ito maaaring hindi masyadong mainit pag in-slice mo para hindi siya nag-break, no? Pero kung mawala tayong oras, kaya kahit na straight from the kalan, maglalagay tayo ngayon dito. Para siyang asadong talaga. Para talagang pork na asado. Pero ito, healthier version. Yung white meat na. Ito na po ang ating Fresh Options Chicken Breast Asado. Tikman nyo.
naman ang isang episode dito sa Keng Kusina. Miss May, maraming salamat. Ako'y nag-enjoy sa ating pagluluto ng adobong dilaw sa gata. Tsaka po yung chicken breast asado. Thank you din po for having us here. Marami pong salamat. Nag-enjoy po ako magluto dito sa inyong kusina. To all the viewers of Keng Kusina and to all the mothers na mahilig pong magluto para sa kanilang pamilya, niimbitahan po namin kayo na mag-visit sa Fresh Options Meat Shop. Dito po, sigurado kayo na malinis, sariwa at safe ang mga meats na mabibili nyo. And abangan nyo rin po yung new line of products namin. Ito yung fully cooked na for heating na lang, yung Fiesta Filipino. So, sa Fresh Options Meat Shop po, aprobado, sigurado, laging bago. Okay, maraming salamat din uli sa iyo, Miss May. At maraming salamat din po sa Fresh Options Meat Shop. At maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood sa Keng Kusina. Lalo na po gusto kong i-greet itong batang ito. Ay lalaking bata po, si Randy Rivera Passion. Siya po ay taga Kapas Tarlac. Siya po ay mahilig magluto at alam ko bibili rin siya. Hanggang sa susunod, ako po si Ching Lilian, nagsasabing, Mikiti kita mo, Keng Kusina.